Okay, so yun mga kabisda, ito na ngayon yung 75 gallon na sinet up natin kahapon. Ang gagawin na natin dito ngayon, kukuha tayo dito ng mga filter, then ipigayin natin dito, kumbaga para maglilipat tayo ng beneficial bacteria. Guys, base lang to sa na-experience ko At syempre, ito yung mga na-research ko na rin at okay naman, ganito din yung ginagawa nila. Kumbaga ito, yung lumang mga filter, so yan, makapansin nyo, ang dumi. So, kukunin natin yan. Siguro yung mga kalahati lang. Then, dito, yan, mapapansin nyo, napakalinis. At ito, dito natin siya hugasan. So, yan, sama na natin, pati yung mga dumi. Yan. Didumihan natin para yun, yung mga beneficial bacteria sumama na dyan at malipat dito sa 75 gallon. So, parang kulang pa. Kukuha pa tayo ng ibang filter dun sa ibang mga tank natin. Dito mga kabisda, yan may mga feeders. At sure nyo lang mga kabisda na kondisyon yung mga isda nyo na kukunan ng ganitong mga filter. So ito, kukunin natin to. So yan, marami na rin mga beneficial bacteria to kasi nga ito fully cycled na. So yan, at pipigayin din natin to dun sa yan, dito sa 75 gallon. Yan. Yan, daming dumi. So okay lang yan kasi nga mapipilter naman, malakas naman yung filter natin. At mga ano lang, mga isang oras lang lilinaw na uli yan. At yung ibang mga bacteria niyan, yun, dito malalagay na dito sa mga medyas natin dito. And guys, ganito na ngayon yung itsura nung 75 gallon natin after mapigaan nung mga lumang filter o yung filter na galing dun sa kabilang tank na polycycled na. So kung makapansin nyo, sobrang labo talaga niya. At gumamit ako dito guys ng time-lapse para makita natin. At ito nga, ano lang, after mga 1 hour, mapapansin nyo na unti-unti lumilinaw na yan hanggang sa totally luminaw na. Ang gagawin ko dito mga hanggang bukas, pwede ko lang ilipat yung mga isda na nandun sa 50 gallon. And guys, ulitin ko lang yung ginagawa ko na to ay base lang dun sa mga napag-aralan ko. Tapos yung mga napanood ko, then sa na-experience ko na din. At yun nga, okay naman, naging goods naman sa akin at pwede nyo din gayahin at pwede din namang hindi. And kaya ako din naman ginagawa yung ganitong paraan para yun nga, mas mapabilis yung pag-cycle ko nung bagong setup na tank. So mga 2 to 3 days, yun, pwede ko na siyang lagyan ng isda. Then ito naman kasi yung tubig na nilagay ko dito sa 75 gallon na to ay stock water naman to. Then after 1 hour mga kabisda, so yan, ganito na yung itsura niya. So yan, medyo luminaw na siya. And then ito yung mga dumi na to, siguro hindi ko na lang muna siya aalisin. Then pag nilagay ko yung mga isda, mapapagpag na yan. Then mahihigop na nung pump natin at malalagay na siya dito sa mga filter medyas natin. At ito mapapansin nyo yung foam natin, no? Ang dumi na dahil nahigop na niya yung ibang mga dumi na galing dun sa ibang tank. At ito nga yung 50 gallon natin, naglagay lang din ako ng A3000 na pump. So yan, naglagay ako dito ng extension, kumbaga para hindi masyadong malakas yung flow ng tubig dun sa taas, para hindi umapaw yung sump natin. At yan, ililipat ko na to bukas. Then yung 50 gallon na to, lilinisin ko muna siya, water change ko 50% pagkalipat dito sa 75 gallon. Then ililipat ko na dito yung flower horn natin. Ito medyo malaki na rin kasi yung flower horn natin dito. So yan, si Bukol, at nasa 20 gallon lang siya. So yan, parang nasisikipan na siya. Kumbaga kung maililipat natin dun sa 50 gallon, mas malaki na yung gagalawan niya, masisigla, mas gaganda yung kulay at mas lalaki pa siya doon sa 50 gallon. Okay mga kapisda, at hanggang dito na lang muna. Update ko na lang uli kayo bukas sa paglilipat dito sa flower horn. At pakipollow na rin ako para ma-update ka pa sa susunod ko pang mga video. Happy beachkeeping!